nag-uumpisa pa lang yung cross-examination, ano? Pero nakikita na natin yung takbo ng defense, eh. Sinasabi nila may presumption yan of regularity in the use of secret funds. Medyo nabubura yung ano no, yung line between confidential and intelligence. Medyo malabo pa siya actually, eh. Yung definition, no? At saka yung eto bang civilian office na to, pwede ba siyang gumamit na secret funds? Yun yung takbo nung pati yung mga tanong nila ng mga kakampi nila, eh, na senador, eh, yun din, eh. Sabi, may mga threat dito sa official na to, kaya nagko-conduct ng mga intelligence gathering para ma-assess yung threat level sa mga pupuntahan niya. Ang tanong ko, you've seen yung joint circular, no? And yung rules natin sa confidential intelligence fund, sa tingin mo may mga weaknesses doon na pwedeng gamiting loophole? Para nga, yun ang takbo ng defense, eh, na hindi naman bawal yung ginagawa namin, eh. Ano bang pakialam nyo kung kahit ibigay namin yan sa yung mga Mary Grace Piatos, it's allowed. Ganun yung takbo. May basis ba siya sa nakikita nyo dun sa existing circular laws, rules? Well, if the claim, Ma'am Amy, if the claim is that pwede naman gamitin ang confidential funds para dito, ang answer dyan is, of course, hindi. Kasi kung gusto mo naman talagang tumulong, for example, mag-gift giving, mag-Christmas party, yung budget, yung GAA ng Pilipinas, may ibang items dyan. Line item dapat ang gamitin mo dyan. Halimbawa, kung tayo nga ng classroom, usually humihingi ka ng line item for that. Sasabihin mo, 5 classroom sa ganitong distrito, 20 million. Yun ang pag-uusapan sa Kongreso, yun ang perang gagamitin mo dyan. Gusto mo ng feeding program? Sige, magkano, saan? Ilalagay din yan as a line in the item of the GAA, a line item na GAA. Yung confidential fund, ang lumalabas dyan sa dokumento ng GAA, confidential fund, 500 million. Yun lang. So ngayon, kung sasabihin mo, pwede ko to gamitin for anything else, parang mo nang sinasabi sa buong Pilipinas, may slush fund ako, na ako na bahala kung saan ko to gagamitin. Based on the circulars, hindi pwede yon. And even on a constitutional principle, hindi din talaga pwede yon. Kasi nung linitigate namin to, nung panahon ni Napoles, sa yung PDAF litigation, nag-oral arguments kami doon, isa to sa diniscuss din namin sa harapan ng Supreme Court. In principle, sinabi na ng Supreme Court, although they did not declare lump sum funds as unconstitutional per se, it's still canalized or limited in terms of use. And kaya nga merong renevise yung COA, the joint circular, kaya nga renevise yan para talagang ma-regulate yung paggamit ng mga lump sum funds katulad nito.